Ito ang programang hatid sa inyo ng Radio Kuwait Filipino Service. Inihahandog sa inyo ang programang Taalaw Ilal Hiwar. Halina sa talakayan. Sa pakikipagtulungan ng producer na si Ali Al-Ajlan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yawmiddin. Amma ba'du. Fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Purihin natin ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kay Propeta Muhammad, sa kanyang angkan, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumutunton sa tuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kababayan naming tagapakinig, tatalakayin po natin ngayon ang talambuhay ng isa sa pinakadakilang sugo ng Diyos na nagsisilbing patnubay sa lahat ng nilalang. Ito po ay ang talambuhay ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Nang dumating si Propeta Muhammad, talamak noon ng hindi makatarungang pamumuhay ng mga tao. Inaapi ng malalakas ang mga maralitang mamamayan. Ipinagkakait sa mga mahihirap ang kanilang katiting na karapatan. Nang dumating ang sugong ito, ginawa siya ng Allah na huwaran sa lahat ng tao upang itatag ang makatarungang pamumuhay sa mundong ito, at upang ipahayag sa sanlibutan na ang lahat ng nilalang ay pantay-pantay sa batas ng Allah. Ang pag-aaral po sa talambuhay ni Propeta Muhammad ay hindi lamang nagbibigay gabay sa atin upang makakuha ng aral sa kanyang mga magagandang asal, kundi ito rin ang magsisilbing gabay kung papaano natin maintindihan at maisabuhay ang mga aral na nilalaman ng banal na aklat ng Allah, ang Quran, na ipinahayag kay Propeta Muhammad. Napakalaking pagbabago ang naidulot ni Propeta Muhammad sa buong sandaigdigan sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng tao nang siya'y dumating. Iyan ang dahilan kung bakit hindi maipagkakaila ng mga manunulat ng kasaysayan ng mundo na parangalan siya, maging ang mga Kristiyanong manunulat. Sa katunayan, isa sa mga tanyag na Christian-American historian na si Michael Hart ay sumulat ng kanyang aklat na pinamagatang The 100 or The Greatest 100 in History. Pinag-aralan niya ang kasaysayan upang malaman kung sino-sino ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong kasaysayan. Sa librong ito, inilahad niya sa atin ang top 100 most influential person tulad nila Moises, Aristotle, Plato at iba pa. Subalit marami ang namangha dahil bagamat siya isang Kristiyanong manunulat, ang napili niyang number 1 o nangunguna sa lahat ng pinakamatagumpay at pinakamaimpluwensyang tao sa kanyang pananaliksik ay si Propeta Muhammad. Ipinaliwanag niya sa pamamagitan ng kanyang research o pananaliksik kung bakit at paanong si Propeta Muhammad ang kanyang napili. Sinabi niya, "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by the others, but Muhammad was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular level."
Sa pag-aral natin ng talambuhay ni Propeta Muhammad, ay lalong magiging malinaw ito kung sisimulan natin ang buod na pagtalakay sa talambuhay ng kanyang ninuno na si Propeta Abraham, ang ama ng lahat ng mga propeta. Lahat ng mga Muslim, mga Kristiyano, mga Hudyo ay kumikilala kay Propeta Abraham at nag-aangkin na sila ay kanyang mga tagasunod. Sa madaling sabi, ang relihiyon ni Abraham ang kanilang sinusunod ayon sa pag-aangkin ng bawat isa sa kanila. Sa pamamagitan din nito, matutuntun natin ang ugnayan ng tatlong pangunahing relihiyon sa mundo, ang Hudaismo, Kristyanismo at Islam. Si Moises ang kinikilalang propeta ng mga Hudyo, si Jesus na dinadakila ng mga Kristiyano, at si Propeta Muhammad na nagpatuloy sa mensahe ng mga naunang propetang iyon. Silang lahat ay nagmula sa angkan ni Propeta Abraham. In other words, sila ay distant relatives. Matutunghayan natin sa lumang tipan ng Biblia, sa Genesis mula chapter 12, nabanggit dito ang kwento tungkol sa buhay ni Abraham at ng kanyang dalawang asawang sina Sara at Hajar. Si Sara ang ina ni Isaac na naging ninuno ng mga propetang Israelita tulad nila Moises, David, Solomon at Hesukristo na siyang pinakahuling sugo sa angkan ng Israel. Sinabi ni Jesus sa Biblia, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Mateo, Kapitulo 15, versikulo 24. Ang ikalawang naging asawa naman ni Propeta Abraham ay si Hajar na ina ni Ismael na naging ninuno naman ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Kaya, kung tutuusin, ang pinakabuod ng istorya na nabanggit sa Biblia ay hindi nagkakalayo sa kwentong inilalahad sa kasaysayang pang-Islam. Si Abraham ay taga-Ur Caldea na tinatawag ngayon Iraq. Lumipat siya doon at nanirahan sa Kanaan o Palestina kasama ang kanyang butihing may asawa o kasama ang kanyang butihing na asawang si Sara. Si Sara ay isang baog, hindi nanganganak, kaya ipinasya niya na ipaasawa kay Abraham ang kanyang katulong na si Hajar. Sumang-ayon naman si Abraham sa sinabi ni Sara, kaya naging mag-asawa sila ni Hajar at nagsama hanggang namunga ito ng isang supling. Isang supling na batang lalaki, ito ay walang iba kundi si Propeta Ismael. Nang maipanganak na si Ismael, inutusan ni Allah si Propeta Abraham na patirahin niya ang kanyang mag-ina sa Paran o Makkah. Kaya inihatid ni Propeta Abraham ang kanyang mag-ina sa Paran o Makkah. At nang dumating sila doon, natagpuan nila itong walang katao-taong lugar, bulubunduking puok na walang tubig o anumang pananim. Ito ang uri ng buhay sa Makkah sa panahong yaon. At dinaglaon, nagpaalam si Abraham kay Hajar upang iwan sila ni Ismael doon at siya ay uuwi sa Palestina. Nang paalis na si Abraham, ay nagtanong si Hajar kung bakit nga ba siya iiwan ni Abraham sa lugar na walang katao-tao at walang tubig. Subalit, hindi makasagot si Abraham dahil punong-puno ito ng pagkahabag at pagkaawa sa kanyang mag-inang iiwan sa lugar na iyon. Nang papalayo na si Abraham, nagtanong uli si Hajar, Allahu amaraka bidhalik. Ito ba'y kautusan mula sa Diyos? Tumango lamang si Abraham at sumagot ng oo. Ibig sabihin, hindi kagustuhan ni Abraham ang lahat ng pangyayaring ito, kundi kautusang mula sa dakilang Diyos na si Allah. Inutusan niya si Abraham na iwan ang kanyang pamilya sa lugar na puno ng paghihinagpis at pagtitiis, sapagkat may plano ang Diyos sa magiging angkan ng mag-inang Hajar at Ismael. Nang malaman ni Hajar ang buong katotohanan, na ito ay kagustuhan pala ng Diyos, ang nasabi lamang niya, Idhan layudayyana. Ibig sabihin yon ay kung ang Diyos ang nag-utos sa iyo nito, malaki ang aking tiwala na hinding-hindi niya kami pababayaan. At naging panatag na ang kalooban niya. Si Abraham naman ay tumuloy na sa kanyang paglalakbay patungong Palestina, natigib ng pag-ala-ala ang kanyang puso, kaya siya'y nanalangin na lang sa Allah. Inilhad ng Allah sa banal na Quran ang panalangin ni Abraham ng ganito,
Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. O Panginoon namin, pinatira ko po ang aking supling sa isang lambak na walang linang o pananim, malapit sa iyong banal na tahanan, nang sa ganun, o Panginoon, kanilang maisagawa ang wastong pagdarasal, kaya't punuin mo ng pagmamahal sa kanila ang puso ng mga tao. Tustusan mo po sila ng kanilang pangangailangan upang sila ay magpasalamat. Quran chapter 14 verse 37. Nang makaalis na si Abraham, di naglaon na ubusan ng tubig ang mag-inang Hajar at Ismail, dahil di naman gaanong karami ang kanilang baon na tubig. Dahil sa pagkauhaw, nag-uumiyak ang batang si Ismail, kaya naghanap si Hajar ng tubig. Ngunit, papaano kaya siya makatagpo ng tubig sa lugar na napapaligiran ng kabundukang bato? At dahil nga sa hindi niya kayang pagmasdan na lamang ng kanyang kaisa-isang anak ay mamamatay sa pagkauhaw, patakbo siyang pabalik-balik sa pagitan ng dalawang bundok sa Makkah na kung tawagin ay bundok sa Safa at bundok sa Marwa. 7 beses siyang patakbong pabalik-balik sa pagitan ng dalawang bundok na iyon at naghahanap ng tubig, subalit wala siyang makitang balon o tubig kundi mga tuyong bato lamang at disyertong lupain ang kanyang natatanaw. Magkaganon pa man, hindi niya mapigilan ang kanyang sariling pumarot pumarito sapagkat yun lang ang kanyang kayang gawin dahil nagbabakasakali siyang makakita ng nagdaraan na mga manlalakbay. At dahil sa pangyayaring ito, ginawa ng Allah na maging kabilang sa ritual ng mga Muslim sa pagsasagawa ng Hajj ang mabilisang paglakad na pabalik-balik sa pagitan ng dalawang bundok na ito, bundok ng Safa at bundok ng Marwa, ng 7 beses bilang pag-ala-ala sa sakripisyo at pagtitiis na ginawa ng ina ni Ismail na si Hajar sa pagsunod niya sa kautusan ng Diyos. Habang nasa ganung sitwasyon, si Hajar, biglang dumating ang isang anghel na mula sa Diyos. Ito ay si Gabriel. At sinabi niya kay Hajar, huwag kang mag-alala, dahil hindi kayo pababayaan ng Allah, at ang anak mong yan, kasama ang kanyang ama, sila ang magpapatayo sa tahanan ng Allah sa lupaing ito. At hinukay ng anghel na iyon ang lupa sa pamamagitan ng kanyang 2 pakpak at bumukal doon ang isang malinaw at malinis na sariwang tubig. Iyon ang tinatawag ngayon na tubig Zamzam, na kung saan milyon-milyong mga Muslim ang umiinom diyan sa araw ng Pag-Hajj at ito'y hindi nauubos. Sapagkat ang bukal na Zamzam sa Makkah ay hindi karaniwang bukal lamang, bagkus ito'y bukal na himala ng Diyos sa kanyang banal na lugar sa Makkah, na siyang tanda ng kanyang pagpapala sa mag-inang Hajar at Ismail na siyang ninuno ni Propeta Muhammad. At iyan ang simula ng mahimalang tubig sa Makkah, ang tubig Zamzam. Hanggang dito na lamang po ang ating paksa sa araw na ito. Inaasahan po naming magkakarinigan pa rin tayo sa mga susunod pang yugto ng ating programang Halina sa Talakayan. Kung mayroon po kayong mga katanungan o gustong linawin sa mga natalakay namin dito, mangyari po lamang na sumulat kayo sa Radio Kuwait, Filipino Service, P.O. Box 397, Safat 13004, State of Kuwait. Ito po ang inyong lingkod na si Khalid bin Hanafi Mero na nagsasabing, Maasalama at hanggang sa muli. Inihahandog sa inyo ang programang Taalaw Ilal Hiwar, Halina sa Talakayan.
sa pakikipagtulungan ng producer na si Ali Al-Ajlan.